Rico, tatlo to mga suplado-suplada. Opo. Tapos yung pagkatapos ko na nun, so syempre nag-init na ako, nasabi ko na dapat yung phone nyo, i-ano nyo na, ipaputol nyo na kasi walang sumasagot eh. Ito natutugma kasi nag-usap lang kami ng staff ko recently. Yung bill na pinasa ko last year, yung anti-taray bill. Bawal sa mga taga-gobyerno magtaray-taray. Ito, pasok na pasok itong mga to. So anyway, anong nangyari ulit? Ngayon, nung tapos yung, di syempre nag-iinit na kami, pati asawa ko sumagot na rin, pati anak ko sumagot na rin. Tapos nung pumunta na kami, pinapunta kami sa kabila, sabi nung babae, ma'am, valid po yan. Kaso lang, ang kailangan namin is from galing ng Pilipinas. Sabi ko, ganun lang pala kasimple, ba't hindi niya kagad sa akin sinabi? Sabi ko, ba't hindi niya kagad sa akin sinabi? Tsaka ang ikinaiinis ko, pinapaalis niya na kami. Dapat sinilip niya man lang yung document ng asawa ko at ng anak ko. Tapos, true follow na lang yung requirements na iba. Parang kagaya sa Italian government. Halimbawa, may kulang kami, sasabihin, sige po ma'am, isend nyo na lang dito sa WhatsApp number o sa email. Yun, yung sabi ko. Tapos sabi ko, dapat kayo yung tutulong sa amin eh. Kasi tas nasabi ko pa sa kanila na, kung wala kaming OFW, wala kayo dito. Tama. Siguro yung lumalaban ako, yung sumasagot ako. Kasi, ay, karapatan niyo po lumaban, free speech. Ayaw po nila, Sir Rafi, pagka sumasagot ka sa kanila. Ayaw po marami nila. kasing Pilipino. Hindi lumayas sila sa gobyerno. Marami po kasing Pilipino doon na lalabas na lang kasi syempre yung iba hindi makasagot o hindi matapang or something. Lumalabas na lang. Tapos binigyan ko pa sila ng example. For example, yung Pilipino na nanggaling from Milan. Odette, gusto ko makausap yung DFA. Kung pwede, sekretary ng DFA. O dili kayong, ito na. ASEC Angelica Escalona, spokesperson ng DFA. ASEC Escalona, magandang hapon. Magandang hapon po, Senator Tulfo. Kung tama po itong sumbong na tatanggap namin ngayon, nako, ayusin po ng mga staff nyo sa konsulada sa Rome, yung kanilang pakikitungo sa mga kababayan natin na malapit sa kanila para makipagtransaksyon. Ang susuplada, ang tataray po. Ngayon, Opo, itatanong po natin sa Rome kung ano ang side po nila, but definitely narinig ko po kung ano yung sinabi ni ma'am kanina. o nga, sumasagot-sagot lang po. Karapatan po nila ang sumagot. Karapatan po nila uminit ng ulo dahil 5 minutes pa lamang nang makipag-uusap sila doon sa mga tao sa konsulada, pinalayas na agad sila. Nag-day off pa nga sila para makapunta naman doon at kulang-kulang yung mga sinasabi sa kanilang impormasyon nang sa gayon, matugunan nila kung ano yung mga requirements. Ma'am, ma'am, bago lahat, this is not the first time naka-receive ako ng sumbong tungkol sa mga tao dyan sa embahada natin sa Rome na kuminsan ilang oras lang daw magtrabaho at pagkatapos pag holiday ng Rome, holiday din sila. Holiday ng Pilipinas, holiday din sila. Ang sasarap ng buhay ng mga tao dyan. Doon po tungkol sa holiday, sir. I-clarify ko lang po na meron kaming allowed number of holidays lang at pipiliin namin kung yun ay Filipino or yung local holiday. At nakalathala po ito sa aming mga Ma'am, excuse me po nabitin ako, hindi ko natapos. Kasi nga po, nung pumunta ako sa Rome, I think this was a couple of years ago, ang reklamo raw talaga, bukod sa tataray, palagi raw yung mga tao doon, tuwing may holiday, lahat daw ng holiday, ito pong sumbong nakarating sa akin, lahat daw ng holiday sa Rome, day off, yung mga staff, lahat ng holiday sa Pilipinas, naintindihan ko po yung sinasabi nyo, pipili lang. Hindi po, ang nangyari daw, lahat. Kung ano yung holiday sa Rome, holiday, day off sila. Kung ano yung holiday sa Pilipinas, lahat, ino-observe nila. Imbestigahan nyo po, ma'am. Opo, we will do that and ipaparating po namin